Amen. Napakabuti ng Diyos. Kasi sa araw na ito, panahon na naman ang pagpapala ng Diyos. Amen. Like, Panahon ng share, pagtatanim ng subscribe. pag-aani. Hallelujah. Tayo po ay nadako naman po sa pagbigay po sa ating Panginoon. At alam naman po natin na hindi kumpleto po ang ating pagsamba kung wala po ang pagbibigay sa Diyos. Amen. At bago po tayo mga sa pagbibigay, ako po muna ay bumabati na sa mapagpalang araw po sa ating pong lahat. Amen. Amen. Tinanya ko ang lahat na kapag-bukas-bukas sa akin sa aklat ng Genesis, ito po ay napapakinggan na po natin. Nasa lahat po ng ating kinabubuhay, ang Diyos po dyan ay meron pong kasapong bahagi katulad po ng ginawa po ng ating ninunong si Jacob. Amen. Ang sabi po dito sa aklat po ng Genesis, Kapitulo 28, versikulo 22, at ang batong ito na aking itinayo na pinakaala-ala ay magiging bahay ng Diyos. At sa lahat ng ibinigay mo sa akin ay walang pagsalang, ang ikasampung bahagi ay ibibigay ko sa iyo. Amen. Yan po ang sabi po ng ating nuno si Jacob, ng lahat ng pagpapala na ibinigay ng Diyos sa kanya, ang lahat po ng iyon ay kinukuhanan niya po ng ikasampung bahagi at ibinabalik po sa Panginoon. Amen. Ganun din po sa ating mga buhay. Lahat po ng ating in-income, may mga hanap buhay tayo, may mga negosyo po tayo. Alalahanin po natin na ang lahat ng niya po ay hindi po lahat yan ay para sa atin. Mayroon po bahagi po dyan ang Panginoon. Amen. Sapagkat doon po titingnan ng Diyos. Amen. Sa ating pagbibigay sa Panginoon, doon po titingnan ng Diyos ang katapatan po natin sa Kanya. Pagsunod po sa Kanyang mga inuutos. Amen. At kapag tayo po ay naging tapat sa pagbigay ng kasampung bahagi sa Panginoon, ibinagaling po natin sa Diyos. Amen. Ang lahat ng kasampung bahagi, tunay nga po na mas lalo pa po niyang pagpapalain, panalaguin lahat po ng ating kinabubuhay. Amen. Nang sa gayon po, sa ating pagbigay ng kasampung bahagi, napaparangalan po natin ang Panginoon. Amen. Yan po ang tularan po natin na lahat po ng in-income, mga pagpapala na binigay natin sa ating Jacob, lahat po yan ay kinukuhanan niya ng kasampung bahagi at ibinabalik niya po sa Panginoon. Amen. At ganito po ang sabi po sa aklat po ng Exodo, Kapitulo 23, versikulo 19. Ang mga pinakauna ng mga unang bunga ng inyong lupa ay inyong ipapasok sa bahay ng Panginoon. Panginoon mong Diyos, huwag mong lulutuin ang batang kambing sa gatas ng kaniyang ina. Amen. Yan po ang sinasabi dito na lahat po ng bunga ng mga punong kahoy po na kanila pong inaani. Amen. Yan po, maging mga alaga na tupa, yan po daw ay huwag lulutuin. Amen. Kaya po yung ikasampung bahagi po, ibinigay po natin sa Panginoon, huwag po natin niluluto. Huwag po natin kakainin. Itanim po yan natin sa Panginoon. Amen. Para po tayo po ay mayroon pong aanihin. Lahat po ng ating ikinabubuhay, wala naman po tayo mga tupa, wala po tayo mga pananim. Lahat po ng ating iniingka, may kasampung bahagi po yan ng Diyos. At yung kasampung bahagi, huwag po natin kukunin. Huwag po natin lulutuin, huwag po natin kakainin. Dahil kung yan po ay hindi na po natin itinanin, ay wala na po tayong aanihin. Amen. Kaya po, lahat ng kasampung bahagi, huwag po natin kakainin muna. Itanim po muna natin sa Diyos. Sapagkat ganito sinasabi po ng aklat ng Galatia. Masabi po ng aklat ng Galatia, Kapitulo 6, versikulo 7. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napabibiro, sapagkat ang lahat ng inihasik ng tao ay siya namang aanihin. Ihasik po muna natin yan sa Panginoon. Men, mayroon po dyan, 4 po yan, mga butas na para po pagkamnan po natin. Huwag po natin lulutuin, huwag po natin kakainin. Sapagkat kung kainin po natin yung kasampung bahagi, wala na pong bubunga. Amen. Kaya po, itatayin po muna natin, no, dyan sa bakit para po tayo ay mayroong aanihin. At naniniwala po ba kayo na pagbibigay po sa Diyos ay paggawa po ng mabuti? Amen? Kaya po wala po tayong dapat pag-alala. Amen? At huwag po tayong mahimakod.
sa paggawa po ng mabuti sa Panginoon. Sapagkat sa panahon na hindi tayo himago, tayo po ay mag-aani. At sinasabi ko yan dito sa versikulo 9. At huwag tayong mahimagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo maghihimago. Amen. Huwag tayo magsawa sa pagbibigay sa Diyos, huwag tayo mahimagod. Amen. Sapagkat sa panahon ng Diyos, tayo po ay pagpapalay ng Panginoon. Yan po ang sabi ng Biblia. Kaya po, huwag po tayo magsawa. At lahat po ng ikasapubagi, huwag po natin lulutuin. Amen. Itanim po muna natin sa panimbakit para po yan ay bumunga at pagpapalay po tayo ng Panginoon. Amen. At ang sabi po dito sa Aklat ng Exodo, Kapitulo 23, versikulo 15. Ang pista ng tinapay na walang lebadura ay inyong ipagdiriwang. Itong araw na kakain ka ng tinapay na walang lebadura, gaya ng inuutos ko sa iyo. Sa takdang panahon, sa buwan ng Abib, sapagkat niyaon ka umalis sa Ehipto, at walang lalapit sa harap ko na walang dala. Amen. Yan po ang sabi po ng Panginoon. Kailangan na po sa paglapit po natin sa Diyos, mayroon po tayong handog. Mayroon po tayong dala. Pero, pili naman po natin na kung wala naman po talaga tayong ikinabubuhay, huwag po natin pipilitin. Amen. Yan lamang po, kung tayo po talaga may kinabubuhay, huwag po tayong kaharap sa Diyos. Ang sabi niya na wala tayong dala. Amen. Yan po, at talaga po magpapalaya po tayo ng Panginoon. Amen. Sabi sa aklat ng Malakay, magbubukas po siya ng mga bintana ng langit at ibubuhos niya sa atin ang isang masaganang pagpapala. At para lang po sa ating pastor, sabi po ng aklat pa rin ng Galatia, Kapitulo 6, versikulo 6, sabi po, datapwat ang tinuturuan sa aral ng Diyos ay makadamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. Amen. Sa ibang tradisyon po, dapat po bahaginan ng lahat po ng ating pinabubuhay ang mga tagapagturo po ng salita po ng Panginoon. Amen. Amen. Para po sa ating pastor, sige po tayo po ay magbigay sa Panginoon para po tayo ay pagpalain ng ating Panginoon Diyos na buhay. Ang lahat na tumayo, tayo po ay magtanim. Huwag po natin kakainin para po tayo ay may aanin pagkatinapot ng panahon. Dahil tayo sa Panginoon, tayo ay mabigay. Mabigay tayo sa Panginoon, tayo ay mabigay. Ibabalik, siksik, ligpit at umapag. Ibabalik, siksik, ligpit at umapag. Mabigay tayo sa Panginoon, tayo ay mabigay. Mabigay tayo sa Panginoon, tayo ay mabigay. Amen. Sige po. Nakikita po ng Panginoon yung pagtatapat niyo po sa Diyos. Sige po, inanya po lahat na nais po natin at ay sa panimbakit at pagtuto natin ang mga pananalatingin niyo po ibinigay. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, Panginoon, narito Diyos ang mga pananalatingin na binigay ng aking mga kapatid sa pananampalataya sa Diyos. Sila po ang mga nagtapat. Ayon po sa iyong mga inuutos o Panginoon, sapagkat sila'y naniniwala o Diyos na sa kanila may binigay sa iyo
ito po, O Diyos, ay ibabalik niyo po sa kanila, Panginoon, siksik-liklik at umapaw pa, Panginoon. Pagpalain mo, O Diyos, sa ilang mga trabaho, negosyo kung mayroon man. O hallelujah. Dalayan ko, Panginoon, sa mga hindi nakapagbigay, patuloy mo sa pagpalain, O Panginoon, upang sa sunod mong magawain. Sa lalim po naman ay makapigbigay po, O Panginoon. Patuloy mo proteksyonan lahat ng Diyos ng kanilang mga pinabubuhay na hindi ko itong galaw ng kaaway in Jesus' name. Salamat po sa ipamang ng tingatan mo, O Diyos, sa simahawa ng mga pananaping itong Panginoon. Salamat po sa iyo, Ama, sa iyo ang lahat ng papuri, pasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus Cristo na imutong na lahat na aming Panginoon nakapagligtas ang lahat ng anak na Diyos magsabi na Amen. Lagay ko na po ang mic sa ating kuman na pastora. Welcome po natin ang buhay ng Diyos. Palapaka po natin ang buhay ng Diyos.